Simula grade 1, ang mga mag-aaral ay naturuan ng iba't ibang basic motor skills katulad ng running, jumping, skipping, and rowing. Ay, sorry te. At pagtungtong nila sa grade 2, ang mga skills na kanilang natutuhan mula sa grade 1 ay kanilang gagamitin at i-enhance para ito ang magiging kanilang basic skills or basis as they introduce to more complex physical activities and specific sport. Kaya sa video na ito, ituturo namin ng iba't ibang fun games and activities na maaari mong gawin bilang guro para mas ma-enhance ang skills and interest ng iyong mga mag-aaral as you introduce them to specific sports. So, handa na ba kayo? Handa na! For running, we have the taya-tayaan. Taya-tayaan is a traditional Filipino games o larong kalsada. Katulad ng nakasanayang mechanics ng laro, mayroon isang taya at kailangan habulin niya ang iba pa niyang kalaro para maipasa sa ibang pagiging taya. Sa larong ito, hahasain ang kanilang running skills and coordination. Maganda rin itong larong ito dahil bukod sa mag-e-enjoy sila, ay mabisa rin itong physical exercise na nakatutulong sa kanilang muscular endurance. Sa larong Jump It Like a Frog, ang mga mag-aaral ay tatalon sa hoop upang makapunta sa finish line. Dapat ay hindi sila makakatapak sa labas ng hoop. Sa larong ito, ma-e-enhance ang kanilang jumping skills, gayon din ang kanilang balancing skills. In skipping, we have piko. Piko is another traditional Filipino games. Ang mga mag-aaral ay mayroong pato na kailangang ibato. At kung saan nila ito maipunta ay kailangan nilang kunin sa pamamagitan ng pagtalon o pag-skip sa mga nakalagay na boxes na maaari nilang tapakan. Dito may enhance ang kanilang skipping, jumping, and balancing skills. Tamaang tao. Isa ulit na halimbawa ng traditional Filipino games. Ang mga mag-aaral ay nahati sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay mga taga-bato. At ang isa naman ay ang mga taga-iwas o taga-salo ng bola na ibabato ng kalaban nilang grupo. Ang larong ito ay mag-enhance ng kanilang throwing skills, body and mind coordination, running, awareness, as well as teamwork and cooperation. Matapos mong ipakilala at i-enhance ang iba't ibang skills mula sa pagkatuto nila ng basic motor skills, dito naman ay unti-unti mong ipapakilala ang mga sports na kung saan maaari nilang gamitin ang mga fundamental skills na kanilang natutunan. Ngunit hindi mo naman pwedeng diretsuhin ito kaagad sa isang tunay na laro. Mas mainam kung magsisimula muna sila sa isang basic fun activity na magtuturo sa kanila ng basic rules sa sports. Isang halimbawa ng sports ay ang basketball. At para maturuan mo sila ng basic ruling and skills na kailangan sa sports na ito, ay pwede mong gamitin ang laro na pwede nating tawaging basket ball. Ang mga mag-aaral ay mahahati sa dalawang grupo. Ang dalawang grupo na ito ay magpapasahan ng isang bola. Ang bola ay kailangan nilang ma-shoot sa kanilang kanya-kanyang bin upang sila ay makakuha ng puntos. Kung sinong pinakamaraming shoot ay siyang team na mananalo. Ang mga mag-aaral sa Baitang na grade 2 ay nagsisimula pa lamang sa pag-enhance ng kanilang fundamental skills. Kaya bilang guro, para sa kanilang kaligtasan ay kailangan mag-umpisa muna tayo sa mga basic fun activities Na mas magpapatibay sa kanilang fundamental skills at the same time, magdadala sa kanila ng interest at enjoyment bago sumalang sa tunay na sports. At nawa ay may natutuhan kayo sa videong ito. Maraming salamat!